Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Happy Valentine's po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng mga puso, February 14, 2024. At special episode dahil po ito'y isang holiday ng mga puso. Ano po yung mga balita sa inyo dyan mga G, and of course mga masters, si G po natin ay tahimik na tahimik ko. Wala kasi siyang date. Kaya sabi niya, manahimik na muna ako dahil wala akong girlfriend. So, ano ba yung magandang pag-usapan po natin mga masters, 'di ba? So, ang ating Valentine's, kamusta po ba? Kamusta ba yung mga puso niyo diyan? Tumitibok pa ba? Siyempre ay dahil po araw ng mga puso po ay tayo'y mag-uusap-usap kung paano manatiliing healthy ang ating mga puso. So, pareho din yan mga masters at mga ka-G. Yung connected pa rin yun sa mga topic na dinidiscuss ko. Alam nyo ba, ng ating puso ay nagbibit po yan. At least, di ba, 80 to 100 beats per minute. Yan po yun yung kanyang natural na heartbeat. So, kung minsan ay kung athletic ka or medyo nung kabataan mo pa ay mahilig ka sa sports, medyo nagde-develop yun ng athlete's heart or athlete's heart rate, which is mababa po yung ating heart rate. So, usually yung iba ay umaabot pa yun ng 60 to 80 beats per minute. Pero yung regular po is 80 to 100 or normal rate is 80 to 100. So, na-check niyo na ba yung mga pintig ng inyong mga puso? Di ba? So, yun yung ating normal. So, yung iba naman is mabilis yung pintig ng puso nila. So, dalawa yung term niyan. Pag medyo mahina is bradycardic or bradycardia. Kung medyo mabilis sa normal, halimbawa is more than 110 up, tachycardic na po yan. Tachy or mabilis. So, bakit po iba't iba yung heart rate? Siyempre, dahil po yan sa activity ng heart at kung gaano ang heart natin tibay. Siyempre, kung mahina yung heartbeat ng heart mo, na hindi ka naman athletic, medyo medyo mahina din yung daloy, yung pressure ng heart natin. So, mayroong mga conditions din yan kung minsan na hindi siya healthy. At kung mabilis naman, siyempre mabilis mapagod yung heart mo, may mga conditions din yan. So, hindi na natin i-explain yan para kasi medyo scientific na po yan. Medical terms. Ayaw kong i-discuss yung medical terms kasi meron tayong iba na baka mag-nosebleed at sasakit lang yung ulo nyo. So, pero ito yung tatandaan lang natin. Para maging healthy po yung heart natin, kailangan po natin kumain ng healthy foods, especially yung mga essential oils, 'di ba? Mga fish oil, cod liver oil, isa sa mga importanteng mga components na kailangan ng ating heart. And then marami din po na mga minerals ang kailangan, syempre potassium, magnesium, sodium, kailangan balance po 'yan. Calcium, kailangan din 'yan ng heart para sa pumping, magnesium 'yun. So, pero kailangan na sa tamang level po 'yan. Hindi pwedeng mas marami yung calcium, mas marami yung kailangan na sa tamang level po 'yan. So, kailangan lang talaga wag tayo mag-depend sa mga suplemento, mga gamot na binibigay po sa atin or ninereseta sa atin dahil po what happens there is pag binigyan mo ng gamot, halimbawa, meron kang problema sa high blood, 'di ba? Pag may high blood ka, yung heart mo ay pagod na pagod 'yan. Kasi kailangan siyang tumabaho. So, binibigyan ka lang ng gamot para bumaba lang yung heart blood pressure. So, pag doon ka lang po magde-depend,
ang mangyayari diyan is yung mga gamot na iniinom natin, siyempre chemicals po 'yan. Meron yang side effects, 'di ba? So, for long time use, kasi ang tawag diyan is maintenance drugs. Pag ginamit mo na 'yan ng long term, kahit na nga yung mga simpleng suplemento, after 6 months po ay tayo po ay nagre-recommend ng resting phase. Supplements pa lang yan ha. Much more kung gamot yung iniinom mo, maintenance. Yun, usually, umaabot na ng more than 10 years, more than 20 years. Ano kaya ang nangyayari sa katawan natin? 'Di ba? So, kailangan nating alamin kung bakit ano yung problema. So, it all starts with nutrition pa rin. Kasi ang heart natin ay kailangan ng mga iba't ibang mga sangkap, iba't ibang mga pagkain, iba't ibang mga nutrients, iba't ibang mga vitamina para ito po ay trumabaho. Ang problema po, kung minsan, kung hindi nga minsan, most of the time po ay hindi natin pino-provide yung requirements ng ating katawan, di ba? So, we take it for granted dahil po sa work natin or dahil po busy po tayo or dahil po sa kung minsan yung pinaka-worst nating dahilan, excuse natin is yung status ng ating social status natin hindi ako makaka-afford. Siyempre, isa naman sa mga uh, reasons yan, lalo na sa third world country, sa Pilipinas, hindi ako makakaano dahil hindi ko afford or dahil dahil ano lang po kami, ganito lang po kami, hindi ko kaya yan. Pero mga masters, mga ka-G, tandaan niyo po, pag tayo nagkasakit, mas times 10 po yung gagastusin natin kesa sa araw-araw nating gawin ang tama. Tandaan nyo, pag nandyan na po yung problema, komplikado na yan pag lumabas. Hindi lang po yan isa yung apektado. Komplikado po yan kasi nagko-connect na po yan yung ating mga organs. 'Di ba? So, what if, 'di ba, biglang nag-collapse na or gumib up na yung liver mo dahil sa toxicity ng gamot na ininom mo, or what if yung kidney mo ay nag-fail na rin, 'di ba? So, marami yung mangyayari diyan. Hindi pwedeng baliwalain 'yan pag dumating na yung araw na apektado na po yung ating mga other organs. Kung minsan ay nagre-require na po yan ng mga extensive procedures, mas lalo kang mapamahal. And yung risgo pa, di ba? Usually, nangyayari po yan kung matanda na po tayo. Yung mga ganyang mga complications. So, ang problema dyan, the more age or the older we are, the more risk na hindi natin masosurvive yan. Kaya as much as possible, as early as possible po mga masters and mga ka-G, ay kailangan nating ayusin yung ating lifestyle. So, there are 3 major factors that keep us alive. Number 1 po is oxygen. O, di ba? Ang oxygen po ay very essential po na gas or hangin sa ating katawan. Ang ating heart po ay syempre nangangailangan po yan ng oxygen. Ang ating buong katawan, cells, organs, lahat ng mga part ng katawan natin ay nabubuhay with from oxygen. So, ang tanong, gaano po, paano mo po paano or ano po yung source, yung inyong environment, dito na pala si Gina sa taas. Ano po yung status, ito yung pinaka-right word, ang status ng inyong source of energy, of oxygen. Okay, so is there any risk or is there any factor na nagkakaroon ng chance na pwede kang magkaproblema sa inyong hangin na ini-inhale? So ano po yan? Siyempre sa mga pamilya, sa mga bahay na malapit sa pabrika, sa mga tao na nagtatrabaho po sa mga factory, siyempre pabrika na gumagawa ng mga mababahong mga produkto like siyempre tela,
pintura, 'di ba? And then yung iba diyan is pintor, yung work nila. Yung iba naman diyan is siyempre sa sasakyan, yung mga usok sa sasakyan, 'di ba? Yung sa espalto, gumagawa ng mga construction, ayun. So, 'yan ang problema. Kailangan natin ng safe environment. Eh, may mga bisyo naman yung iba, oxygen o sigarilyo o drugs, yung basta may usok, vape, ano pa, 'di ba? So, 'yan ang problema. Ang ating the air we breathe natin, kailangan oxygen natin is good enough source and clean source po tayo. Second is nutrition. So, nutrition is parati nating dinidiscuss yan. So, ayaw ko nang ulit-ulitin muna yan. And ang third is rest, sleep and rest. So, ang katawan po natin ay nangangailangan po ng 6 to 8 hours of quality sleep. Pero not necessarily kung minsan na 6 or 8 talaga. Kung minsan meron 4 to 5, pero quality po yan. So, depende po talaga yan sa time na nare-reach mo ang deep sleep. Okay? Siyempre, yung posisyon ng pagtulog, kailangan din yan. So, kailangan as much as possible, face up. Lagyan po ng pillow under the leg. 'Di ba? Face up. Yung sa, dapat yung ang leg natin ay naka-bend. May unan po sa ilalim ng ating tuhod, sa likod ng tuhod natin. And then, may konting unan lang po sa likod ng batok natin. Hindi po advisable ang matulog na naka-side lying unless buntis ka po. Pero kung side lying po yung position mo, pagkagising mo po sa umaga, ayun, mananakit yung katawan mo, mamamanhid kasi natutulog ka sa isang side. So, lahat ng mga muscles mo, lahat ng circulation mo sa baba, kung saan ka natutulog, yung kung anong side ka natutulog, halimbawa sa left side, pagkagising mo, manhid na po yung yung kamay mo, manhid na yung daliri mo. Kung minsan may stiff neck ka pa, kung minsan may sciatic pain ka pa. So, hindi po advisable yan sa mga masters, mga ka-G. The best position po para matulog po sa gabi, especially po kung pagod na pagod ka, at hindi naman especially pero the most recommended na position, hindi naman excuse kung hindi ka pagod o pagod, pero the most recommended is face up. And yun, lagay ka ng unan sa ilalim ng inyong sa likod ng tuhod, sa yung napipilo yan sa likod ng tuhod yan. So, and then yung sa likod ng inyong batok. So, hindi po nilalagay yung unan sa ulo, sa ulo sa ng ulo. Sa yan, sa batok. Hindi mo nilalagay yung ang unan. At yung unan ay hindi dapat mataas, hindi makapal. Yung enough lang, tawag dyan is half moon pillow. Yung parang hindi siya gaano katigas at hindi naman siya mataas or makapal. So, ang posisyon po sa pagtayo ay very important din. Ang paglakad, importante po yan. Kasi po, araw-araw po tayo, ang nature ng trabaho natin ay nakatayo or nakaupo or palaging lalakad. Pag hindi po wasto or proper ang ating postura, ay ang ating muscles po natin ay palaging nakatense po yan. At syempre, hindi ka relax, di ba? So, yun yung mga tatlong importanteng factors: oxygen, nutrition, and sleep and relaxation. So, tatlo po yan. Pinaka-importante po yan. Sa sleep and relaxation, we need to have 6 to 8 hours again, as I mentioned. And kung possible po ay 10 o'clock ay dapat tulog na po tayo. 10 to 4, that's the time kung nagkakaroon po tayo ng cellular repair time. Nagre-repair po ang cells natin sa oras na yan. Kailangan matulog po tayo. And we have to eat 3 times a day. So, pinapaulit-ulit ko lang po yan dahil yan talaga ang importante, basic needs of our body para mapanatili nating healthy ang ating organs, especially ang heart natin. Dahil po ngayon ay Valentine's Day, kailangan nating pangagalahan. Hindi ko na kailangan po natin na i-take care ang ating heart. Alright, mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. Happy Valentine's po sa inyong lahat.
Love you all. God is great. Yahoo!